Eto, nabili ko to almost 3 months ago na mga kainags jumping rope. At hindi ko pa siya nagagamit kitang-kita nyo naman, intact pa rin siya. At ngayon, ibabalik ko to sa Winners kasi parang hindi siya advisable sa akin. Kung napapansin nyo, medyo makapal. Makapal yung kanyang line, yung tali At pag makapal daw yung tali, sumasabit sa sapatos pag nagja-jumping rope. Tapos meron ako nakita na jumping rope din dito sa Winners din mga 5 days ago na nung nabili ko. Ito yun mga kainags. Ito yun, papakita. Dinala ko na sa inyo. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pakita ko na rin sa inyo, di ba? Kung napapansin nyo, manipis lang siya kumpara rito. Di ba? Nakikita nyo ba yung pagkakaiba? Nung hibla, nung line. Tsaka to talagang swabe, panalo. Hindi siya masyadong sasabit sa sapatos natin kasi nga manipis kumpara dito sa isa. Ang bili ko dito parang nasa $11 yata o $11.50 kasama ng tax. Pero dito ang bili ko lang dito $7 mga kainags At ito yung matagal ko nang hinahanap. Pero yung mga ganitong presyo raw, ganitong klase sa Canadian Tires, meron ako napagtanungan Nabili niya $15 ganun. Bala ko na rin sana pumunta sa Canadian Tires nung time na yon. Mabuti na lang sumilip kami ni mahal na Reyna rito sa Winners. Tapos naispatan ko to nag-iisa. Kinuha ko kaagad. Sabi ko na kumura, $7. Pero syempre, tinesting ko na rin yan mga kainis. At swabe, panalong panalo. Pagka gumaganon ako, talagang timing sa pagtalon ko kasi nga yung bigat niya. Manipis lang siya pero mabigat kasi nga parang mayroong wire na bakal, tawag dyan. Diba? Okay yun. Tapos nagtanong din ako dyan, sabi ko meron ako nabili na jumping rope almost 3 months ago na pero hindi ko pa siya nagagamit. Pero nawala ako yung resibo. Tapos tanong sa akin ng taga-Winners, naipascan mo ba yan sa TGX card mo? Kung na-scan mo yan sa TGX card mo, pwede namin ibalik sa'yo yan. Itago ko muna to at baka manakaw, mabasag yung salamin natin, mahirap na mga kainags At ito, dadaling ko na doon, susuli na natin. Tara. At ako sana yung makausap natin, yung nakausap ko rin nung nakaraan 5 days ago. Dala ko na rin naman yung TGX card ko rito Dito tayo. Yan, so by the way mga kainags magandang araw po at magandang gabi kung nasaan kayo ngayong araw na to. At syempre doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pwede pong pa-subscribe naman. Please and thank you. Dito na tayo, nakapila na tayo. Naisauli ko na. Wala namang tinanong, cheche burecho, walang cheche burecho yung tanong. Tapos akala ko gift card yung ibibigay sa akin. Hindi pala. Ang ginawa, binalik nila yung presyo doon sa credit card na ginamit ko. Diba? Mas okay. So yun lang, naibalik na natin kaya titingin-tingin muna ako dito. Ganun lang kakabilis, ibalik mga kainis kahit 2 months na. Basta naipaskan mo yung membership na TGX mo ba dito sa Winners, okay na. Okay na, basta mawala yung resibo. Importante, yun nga, ma-scan mo para lang meron silang traceability na talagang dito mo binili, naka-registered doon sa TGX card. Akala ko talaga dati wala na Hindi ko na siya may susoli, sabi ko sayang yung pera ko rito. Kasi nag-alangan talaga akong gamitin siya dahil nga mataba. Kasi nung time na yun, medyo nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-jumping rope, medyo na-excite ako Tapos habang tumatagal, gumagamit tayo ng mga iba't ibang klaseng jumping rope. I found out that thin line of jumping rope is very good than fat line of jumping rope. Inayupak na yan talaga. Pagdating talaga sa English nagbabago talaga yung aking pag-i-English Ang bihira So yun, at na-discover ko nga mas okay. Tsaka marami nagsabi sa akin, mas maganda rin manipis. Kaya palang yung mga nakakasabayan ko, pag nagja-jumping rope sila, easy lang sa kanila Ako halos magkanda talisod doon sa pagja-jumping rope ko sa matabang rope na ginagamit ko. Kaya yun ang binili ko yung jumping rope na mataba kasi yun yung una kong idea Pero yun na nga, ngayon nakita natin yun. Manipis yung pinakita ko sa inyo okay na.
Yun, tapos sa mabuti na lang, nagtanong ako mga kainis, ano? Kaya hindi masama yung nagtatanong eh, di ba? Kaya mas maganda talaga yung nagtatanong ka para malaman natin kung okay ba o hindi, kung pwede ba o hindi, di ba? At least nagtanong tayo, we try our best, di ba? Kung pwede. Yun na nga, so syempre naibalik yung pera natin, hindi sayang mga kainis, ano? Which is yun yung kagandahan dito sa Canada, no? Pagka meron ka nabili. Pero pag pagkain yun, syempre pag panis na, hindi mo na pwede balik yun, di ba? Pagkain yun eh, tapos 2 months mo hindi ginagamit, no? Sa Costco, alam ko pwede yung ganyan sa Costco, no? Halimbawa, meron ka mga biniling itlog, isang tray, tapos kinain mo yung yung 5 pirasong itlog doon sa isang tray na yon, yung iba binabalik pa, pwede pang ibalik na tinatanggap pa ng Costco, mga kainis. So, ganun talaga siguro yung benefits pag member ka ng Costco. So yun, at ano bang gagawin ko ngayon? Parang gusto ko uling mamasyal-masyal dito mga kainis. So, habang napakaganda ng ating araw. Ganda kasi ng klima natin ngayon eh. Di ba? Panalong-panalo. Nako, dami ko pa palang dapat trabahuhin sa bahay. Kailangan ko pa palang putulin yung mga sanga-sanga doon ng puno natin. Eh kasi pag lumaki yun, mas mahirap eh, no? Unlike ngayon, maliliit pa siya, hindi pa siya lumalaki yung mga sanga ng kahoy natin doon sa harapan ng bahay. Madali pang putulin, madali pang tiklopin, madali pang itapong sa basurahan. Pag lumaki na yung mga yun, ako sigurado ipupunta na natin yung sa eco station para doon natin itapon. Punin ko na yung sombrero ko dito, baka mapasukan ng hangin. Medyo malakas ang hangin ngayon, mga kainis, no? Punong-puno na ng hangin yung ulo ko, no? Baka masobrahan, sumabog. Abira. Ay, nako, inags. Kunin natin sombrero ko. Yan! Para may pangkontra sa hangin. New York yan, mga kainags, ano? Doon po sa mga hindi nakakaalam, pupunta po tayo ng New York. Gusto kong makita yung Statue of Liberty at saka yung Ground Zero, mga kainags, ano? At makaakyat sa itaas ng New York, doon sa may corona ng New York. Pero matagal pa yon. Enjoy muna natin ng June, July, August. Kunin ko lang dito yung bisikleta natin. Nako, tagal na natin hindi napaandar to. Ngayon lang uli, kaya lang mukhang flat ang gulong. Walang problema, bombahan natin. Last year pa natin nagamit to eh. Oo, mga aso ko na naman. Ayan na naman, hindi kaaway yan ha. Huwag ka maingay dyan. Maingay. Aso natin eh, oh. Talagang naaway yung bisikleta ko. Wag mo kagatin yung gulong niyan ha. Sarap magbike mga kainags, oh. Sarap nung ganito, no? Yung bang hindi mapapagod yung aking mga paa sa kakalakad. Diba? Naka naman. Tapos nakikita natin yung, syempre, mga tanawin, ano? Ang sarap lang, maglakad-lakad, magbisikleta lang ganito, no? Yung dahang-dahang pagpipidal. Ininanamnam yung ganda ng kapaligiran. Yan, pero syempre nakikita nyo lang yung likuran ko. Okay na rin yan, mga kainags, ano? Ang hirap iharap ng camera sa harapan eh. Baka bumaligtad tayo. Buti na lang medyo mahaba-haba yung ating tripod. At syempre nagagamit na natin yung ating GoPro. Mali. DJI Action 5. Ang pinaka-latest at pinakamagandang action camera ngayon. Diba? Yan. Hi, enjoy life. So mas okay yung pagbibisikleta, no? Para sa akin, mas okay kasi nga at inaalalayan ko na yung aking mga paa at baka atakihin ng gout sa kakalakad, mga kainags, ano? Sabi daw nila gout daw to kaya namamaga. Kasi nga mataas yung uric acid ko ayon sa doktor, ayon sa resulta. Sa resulta ng ultrasound at ng x-ray at sa pagkuha ng dugo, mataas ang aking uric acid. Yan, doon po sa mga hindi nakakaalam. Alas 6 ng hapon, alas 6 na ng gabi. Eto tayo ngayon at nasa labas. Ini-enjoy ang napakahabang liwanag dito sa Alberta, Canada. At sa buong Canada. Yan. Ay, sarap. Oo nga pala mga kainags, ano? Doon sa mga hindi po nakakaalam, itong bisikleta na to, itong gamit kong bisikleta na to, yan, no? Naku po, 14 years na sa akin yan, mula nung nabili ko. Taon-taon, ito na lang yung ginagamit ko. Hindi kasi ako mahilig sa bisikleta, kaya hindi ako bumibili ng mga magagandang klaseng bisikleta, yung mamahalin.
Okay na sa akin to. Binenta sa akin to nung ka-housemate ko sa halagang 50 Canadian dollars lang. Hanggang ngayon, sulit na sulit yung $50 na pinambili natin dito, di ba? Gamit na gamit sa loob ng 14 years. Yan, kaya bulok eh. Okay lang yan. Importante naman nagagamit natin at nakakapamasyal tayo at hindi napapagod ang ating mga paa sa paglalakad at bagkus tayo ay nag-i-enjoy sa ganda ng ating panahon dito sa Canada. Yan. Yan, dito lang ako mga kainags, ano, pagka gusto ko mag-relax. Nandito tayo sa may lilim. Kasi doon, mainit ang ano dyan mainit pa, no? Pwede siguro pag magsa-sunbathing tayo. Ano oras na ba ngayon? Nako, alas 7 na ng gabi, mga kainags, ano? Alas 7 na ng gabi. Pero ang ganda pa rin ng sikat ng araw. Sarap tumambay. Nako, ang sarap mag-barbecue rito sa backyard natin, no? Minsan gagawin natin yan. Magba-barbecue tayo. Diba? Relax muna ako. Napagod ako sa pamamasyal natin. Grabe, sarap. Masyado tayong nag-enjoy sa weather natin ngayon. Tapos meron nga rin pala nag-comment. Maraming salamat sa nag-comment, no? Ayan, no? Mukhang namamatay nga, no? Yeah, meron nag-comment. Kasi yung, natabas na pala nung kapitbahay natin yung ano doon, yung kanilang mga yung mga grass, no? Kasi di ba punong-puno ng punong-puno ng dandalayon, di ba? Na humihitik sa dandalayon, parang ano rin natin, lawn grass, puro dandalayon. Meron nag-comment, baka daw pwede natin kausapin yung ating kapitbahay na kung pwede matodas nila yung dandalayon sa harapan ng bahay nila para hindi madamay yung ating lawn. Kasi pag maraming dandalayon yung kapitbahay natin, siyempre pagka nahinog yan, pupunta yan dito sa ano natin, sa pwesto, tutubuan din ng mga dandalayon. Kaya lang, alam nyo mga kainags, ano? Ayokong kausapin, ayoko. Kasi baka yun pa yung maging cause ng samaan ng loob namin ng kapitbahay ko. Kasi mga kapitbahay ko dito, mga good neighbor yan. Magaganda yung relasyon namin. Ayoko naman na baka mamaya kakakatok ako sa pintuan nila, sabihin ko, pwede bang pakitodas nung dandalayon nyo? Diba? Baka mamaya yung dating ko sa kanila, iba. Baka mabuwisit sa akin. Di ba mga kainags? Ano? Kasi may mga ganun eh. Minsan yung nakikiusap ka, minsan parang minamasama pa. So ayokong kausapin. Hayaan ko na lang sila. Tsaka yung kapitbahay ko dito, mababait. Katulad nung nagkaroon nung winter, di ba nagkaroon ng cleaning, binuldoser ng City of Edmonton, yung mga snow mula sa daanan, tapos nilagay nila sa gilid kung saan nagpa-park yung mga sasakyan natin. Syempre, pag punong-puno ng snow yan, sa gilid na yan, katulad kila Mahal na Reyna, kila sa Bunsong Prinsesita natin, hindi sila makakapag-park dyan sa gilid kasi nga puro snow yan eh. Nilagay ng City of Edmonton yung mga snow na matataas yan eh. Grabe. So hindi ka naman pwedeng mag-park doon sa gitna, di wala nang madaanan yung mga tao, obstructing na yun, parang kaso na yun, magkakaroon ka ng kaso nun, hinaharangan mo yung daan, di ba? So itong kapitbahay natin, ito yung maraming dandalayon, abay napakabait mga kainags, ano? Nag-arkila ng bulldozer. Ang ginawa niya, binuldozer niya yung harapan ng bahay nila, pati mga kapitbahay namin na yan, nilagay dito sa lawn, sa properties namin, yung mga snow, di ba? Para magkaroon ng space yung mga sasakyan na makapag-park sa gilid ng bahay namin. Pati itong bahay namin, yung harapan ng bahay namin, dinamay din mga kainags, ano? Pinagtatanggal yung mga snow, nilagay dito. Kaya yung prinsesita natin at yung Mahal na Reyna natin, abay, nagkaroon ng space, hindi nahirapan. Ayun, mabait yung kapitbahay natin na yan. Kita nyo, pero naman nila, tinrim naman nila yung kanilang lawn. Pero ito, dapat tanggalin ko na to eh. Matigas kasi ito, hindi kaya ng kamay ito eh. Makunat. Parang kasing kunat ko rin yan. Uy, natanggal oh. Yan, mga ganito pwede pa eh. Pwede pa matanggal yan eh. Kukunin ko na yung doon, panggupit, yung trimmer. Tapos isa pa, abay pambihira nung nakaraang taon mga kainags, ano, kinausap ko rin yung kapitbahay natin kasi mayroong puno dito eh. May puno na lumalaki na doon mismo sa properties nila. Kasi pag lumaki yung puno, ganyan kalaki, sisirain nun yung bakura namin eh. Nasa gilid kasi siya ng bakod. Tapos syempre, pag lumaki yun, problema yun eh. Syempre, ano sa bahay natin yun, baka yung mga sanga-sanga,
'Di ba? Kahoy, tumaas ng lumaki yung mga sanga ng kahoy, yung ng puno, edi baka umalsa yung bubungan natin pag tinamaan, 'di ba? So kinausap ko, sabi ko, baka pwedeng pakitanggal nung puno sa ano. Kasi yung mga ganong senaryo, kailangan na yun para maagapan habang maaga pa, habang maliit pa yung mga puno. Abay, pinutol ka agad mga kainags, kasi nga nandoon sa bahay nila, sa properties nila, pinutol. Tapos lumapit sa akin, neighbor, hindi ko kayang putulin na yung puno kasi yung puno nandun sa nandun sa tumubo sa properties mo. Parang lumusot lang sa bakod, doon lang lumaki. Pambihira. Nung chinek ko, abay oo nga mga kainis hiyang-hiya ako, pambihira. Yung puno, yung kung saan tumubo yung puno na yun, doon sa properties ko, sa gilid. Kumbaga, sumingit lang, doon lang lumaki sa bakuran nila. Pambihira to, papakita ko sa inyo. Saan ba yun? Dito, ay, nasaan yung puno na yun? Ayan, dito yung puno na yun Dito ko pinutol, Kumbaga doon lang lumusot sa kanila. Sa nila. Ayan, nandyan, pinutol ko. Diyan sa makita niyo mga bakal na yan, nandyan yung puno. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan kong putulin pala itong mga sanga-sanga sanga-sanga to habang maliit pa. Habang kaya pang putulin, mga kainis, puputulin ko na, Kasi pag ito humaba, lumaki, mahirapan na akong putulin yan. Umpisahan ko na kayang putulin ngayon. Dito muna sa baba, Tapos saka na yung sa taas. Kasi pag lumaki ang mga yan, pupunta yan sa bubong ng bahay natin. Doon po sa mga hindi nakakaalam, mahahaba po yung puno nito, malalaki dati. Umaano na doon sa bubungan namin. Pinagpuputol ko isa-isa yan. So ginawa ko yan last year. Ngayon sumisibol na naman, Minsan mahirap talaga pag nagkaroon ng puno sa harapan ng bahay, Okay lang sana kung sa Pilipinas, Pero sa Canada kasi, minsan may problema, Katulad ng mansanas natin sa backyard, Pinagtatanggal ko yun, pinagpuputol ko. Ito nga pala, doon sa mga hindi nakakaalam, mga kainis. Itong puno na to, lakit taas nito dati. Puno ng maple leaf. Tinodas ko na rin. Nak! Ito na nga ba sinasabi natin, Maulan. At ang ating langit ay makulimlim. Mga aso natin nandoon, Grabe. Magandang araw uli sa inyo, Naku. Unpredictable talaga ang panahon dito sa Canada. Tapos chinek ko yung forecast. Naku, 1 linggo uulan. Which is okay naman para sa mga halaman, sa mga lawn grass natin, Yan, para tipid tayo sa tubig, sa babayarin natin sa water bills. Hindi ka kumakatok na yung aso ko. Halika na, pasok na. Saya, come here. Lakas ng ulan pa rin, Halika na, pasok na. Let's go. Saya, kumakain ng damo si Saya, ayun, Kakatok na lang yan pagkapapasok. Kumakain ng damo, parang naging kambing yung aso ko, Kumakain sila ng damo kasi daw gamot daw yan pag may mga nararamdaman silang sakit. Ayun, Ayan, Halika na, malakas ang hangin. Halika na. Aha, ayan, Ako po. Diyos ko, masisira ang aking pintuan sa'yo. Ako. Diyos ko, hindi kaya ng pagiging mahangin ko ang kalikasan. Halika na. Let's go. Good girl. Halika na, malakas ang hangin. Woo! Tara. Importante, nakaihi mga aso. Dito tayo sa harapan ng bahay natin. Ay yung mga dandalayo natin, Mukhang hindi mamamatay, mukhang mabubuhay muli, Pero may mga napapansin ako na may mga namamatay naman kahit pa paano. O yan, Maulan ang langit natin, ganon. Yan, okay yung ulan na yan sa lawn grass natin. Para, di ba? Tigang na, ilang araw na mainit ang panahon, Tsaka syempre para magkaroon tayo ng hindi dry yung ating weather. Alam niyo naman dito sa Alberta, dry. Kaya yung mga mukha namin dry, kailangan mag-apply ng moisturizer. Kaya kailangan natin ng tubig kahit papaano. Kasi spring naman mga kainis. Spring pa ngayon hindi pa summer. Lakas ng hangin, grabe naririnig niyo ba yung hangin? Lakas, Binuksan na naman nila, Kasi nga malamig ang panahon, paano hindi lalamig ang panahon, ilang araw na, 4 na araw na yatang walang hinto ang ulan. Kaya yan, diba? Kita nyo ba yung heater ng kapitbahay natin, bumubuga ng usok. Yan. Tayo naman ngayon mga kainags, hindi na natin kailangan ng electric pan muna ngayon or ng
ng aircon kasi malamig nga ang panahon. Kasi nung nakaraan, di ba, pinag-usapan natin, mainit. Ay, dumaan yung magbabasura. Naku, yan yung mga aso ko. Ngayon naman, kailangan natin ng heater sa loob ng bahay. Pero hindi namin binuksan yung heater namin dito. Kasi kaya naman yung lamig eh. Ito, naghuhugas ako ng plato. Ayan na, yun. Yung kinuha na yung basura natin, no? Alright. Ayos na. At ikaw, sino sinisilip-silip mo dyan? Yung basura, yung kaaway mo, ha? Yung naghahakot ng basura? Naku, wala na, umalis na. Yung isa na saan? Kuya Sayon mo na saan, ha? Nako, eto na. Hindi na, mamaya na. Naku, magpuputik na naman kayo. Pag pinalabas ko kayo at nagalit kayo dun sa naghahakot ng basura, yung mga paa ninyo, magpuputik yan, papasok kayo sa bahay, bibigyan nyo pa akong trabaho. Mamaya na pagkaalis nila, ha?